Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Altia Ramos at ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang ang mga nakatagong panganib sa miso soup at paano nito maaring sirain ang iyong mga bato, kidneys. Narinig niyo na po ba ang kwento tungkol sa isang taong kumain ng mainit na sabaw ng miso kasama ang isang partikular na pagkain? At bigla na lang bumara ang ugat sa kanyang bato at ito'y tuluyang nasira. Para sa mga mahilig sa sabaw ng miso, siguradong ikagugulat ninyo ito. Kapag nagsimula ng umihip ang malamig na hangin ng Vermonts, sapat na ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng miso at isang tasang kanin para mabusog tayo. Para sa ating mga Pilipino, ang miso ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay parang isang gamot na nagpoprotekta sa ating kalusugan. Ang fermented soybean paste, na gawa sa soya, ay naglalaman na pagkaraming uri na amino acids na tumutulong maglinis at magtanggal ng galason sa ating katawan. Bukod dito, ang mga good bacteria na nabubuo sa proseso ng fermentation ay epektibong lumalaban sa mga cancer cells at nagpapalakas ng ating immune system. Ngunit mga kababayan, alam niyo po ba na kahit gaano kabisa ang isang gamot, kung mali ang paggamit, maaari itong maging lason, lalo na sa edad 60 pataas, kapag nagsisimula ng humina ang ating mga bato. Kahit isang maliit na nakasanayan sa pagkain ay maaring maging isang nakamamatay na pagkakamali. Ako mismo ay mahilig sa mga lutong may miso. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang mataong kumakain nito nang hindi alam ang mga impormasyong ibabahagi ko ngayon, labis akong nababahala. Kung ngayong gabi mayroon kayong isang mangkok ng sabaw ng miso sa inyong hapagkainan na niluto kasama ang bagay na ito, paumanhin po. Pero hindi iyan isang masustansyang pagkain para sa inyong pamilya. Maaring isa iyang mangkok ng lason na dahan-dahang sumisira sa inyong mabato. Magandang araw po muli. Ako po si Dr. Altia Ramos, isang nephrologist o espesyalista sa bato na may 35 taong karanasan. Sa loob ng 35 taon, pabalik-balik na po ako sa pagitan ng operating room at emergency room. Nasaksihan ko mismo kung paano permanenteng nasisira ang mga bato ng napakaraming nakatatanda. Bilang isang doktor, napakasakit pong sabihin ang mga bagay na ito. Ngunit kung ako'y mananahimik, malalagay sa panganib ang inyong buhay. Kaya ngayon, handa akong mapuna para lamang sabihin ang malupit na katotohanan sa likod ng hapagkainan ng mga Pilipino. Bago tayo magsimula, kung naniniwala po kayo na ang kalusugan ang pinakamalaking yaman ng inyong pamilya, mangyaring pindutin ang like button. Ang maliit na kilos na ito ay isang matibay na pangako para protektahan ang hapagkainan na bumubuhay sa ating pamilya ngayong gabi. Ilang araw lang ang nakalipas. Madaling araw, isinugot sa emergency room si Lola Flora, 68 taong gulang, dahil sa hirap na hirap siyang huminga. Ayon sa resulta ng pagsusuri, nasa critical na antas na ang kanyang kidney function at punong lason ang kanyang dugo. Hawa-hawa ng kanyang pamilya ang aking kamay habang umiyak. Doktora, hinding-hindi po humawa ng instant food ang nanay ko habang buhay niya. Lagi niyang inisip ang kalusugan ng pamilya. Siya mismo ang gumagawa ng miso para sa aming pagkain at tanging brown rice lang ang kinakain niya. Bakit po ganito ang nangyari sa bato niya? Opo, tama po iyon. Ang nakpabaksa kay Lola Flora ay hindi ala o sigarilyo. Ang dahilan ay nasa loob mismo ngang masustansyang hapagkainan na pinakatiwalaan niya buong buhay niya. Marami ang nag-aakala na dahil fermented food ang miso, ito ay mabuti. Ngunit mga minamahal, ang inyong mga bato sa edad 60 ay hindi na kasing bata at kasing lakas noong kayo, ay 20 anyos pa lamang. Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa simpleng paraan. Isipin ninyo na ang inyong kidney ay parang isang water filter na 30 taon nang hindi napapalitan. Ang filter ay luma na at manipis. Ang nga butas na sumasala ng dumi ay barado na. Nung bata pa tayo, kahit kumain tayo ng maalat na sabaw miso, kaya pa ng malusok na filter na salain ang sodium at magalason. Pero ngayon, iba na. Kung ang sodium mula sa miso at iba pang sangkap ay sabay-sabay na sasalakay sa luma at pagod na filter na ito, ano kaya ang mangyayari? Ang lumang filter ay hindi kakayanin ang pressure at ito ay mapupunit at mabubutas. Ito ang emergency situation na tinatawag naming acute kidney failure. Ngayon, para protektahan ang lumang filter na ito, babalaan ko kayo tungkol sa 3 pinakamasamang kombinasyon na hinding-hindi dapat isabay sa pagkain ng sabaw nga miso. Una, ang pinakamasamang kombinasyon na kailangan ninyong tingnan agad sa inyong hapagkainan ay ang sodium bomb o bombang sodium. Ngayon, isipin ninyo ang inyong hapagkainan. Sa tabi nga umusok na sabaw nga miso, ano ang nakahain? Hindi ba may isang platitong burong mustasa, ilang pirasong tuyo o daing, at marahil ay sosawan na bagong para pampagana? Ang pamilyar na pampaganang ito sa hapagkainang Pilipino,
kapa isinabay sa sabaw ngang miso ay nagiging isang dambuhalang bomba na sumisira sa inyong mga bato. Marami ang naisip na dahil gawa sa soya ang miso, ito ay ligtas at masustansya. Ngunit huwag nating kalimutan na ang miso mismo ay may mataas ng taglay na asin. Ang pagsasabay nito sa mega maalat na pagkain tulad ng heburo o tuyo ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Ipaliwanag ko sa medikal na pananaw. Pagkatapos ng edad 60, ang ating mga daluyan ng dugo ay nawawalan ng pagkaelastiko at tumitigas. Parang isang luma at nanigas na hose na 35 taon nang nakabilat sa araw at ulan sa bakuran. Noong bata pa, malambot ang hose. Kaya kahit malakas ang daloy ng tubig, kaya nitong ma-expand. Ngunit sa pagtanda, kung pipilitin nating padaluyin ang malakas na agos ng tubig alat sa nanigas ng hose, ano ang mangyayari? Hindi ito kakayanin maginat ito. At sa huli ay puputok o magkakaroon ng lamat. Ito ang katatakutan ng high blood pressure at atherosclerosis na dulot ng maalat na pagkain. Kapag pinasama ang sabaw ng miso at mga maalat na pagkain, biglang tataas ang antas ng asin sa dugo. Pipilitin ng ating katawan na sumipsip ng tubig para ma-neutralize ang alat. Dahil dito, biglang dadami ang dugo at ang gaugat na naipit ay sisigaw at magsisimulang sakalin ang inyong gabato. Ikwento ko sa inyo ang kaso ni Mang Tonyo, isang 70 taong gulang na pasyente ko sa klinika. Si Mang Tonyo ay isang veteranong taxi driver na may 40 taong karanasan. Dahil sa pagmamaneho at madalas pagpawisan, naniniwala siyang kailangan niyang kumain ng maalat para lumakas. Kaya ang kaligayahan niya ay ang pagbuhos ng sabaw ng miso sa kanin kasama ang bagong at burong mustasa. Para sa kanya, iyon ay isang simple at masustansyang pagkain. Ngunit isang araw, napansin niyang namamaga ang kanyang mukha tuwing umaga. Pagsapit gabi, ang kanyang sapatos ay sobrang sikip na. Inakala niyang dahil lang ito sa pagod sa pagmamaneho. Ngunit nang mapatingin siya sa akin, ang kanyang binti ay namagana na parang paang elepante. Nang diinan kong daliri ang kanyang binti, hindi na ito bumalik sa dati at naiwan ng malalim na lubok na parang minasang harina. Makababayan, hindi ito normal. Sa medisina, tinatawag namin itong pitting edema. Ito ay isang nakakatakot na senyales na ang kidney filter ay sinalakay ng sodium at tuluyan ng nasira, kaya't hindi na nito may labas ang maruming tubig na dapat itapon at naipon ito sa loob ng katawan. Ang nga bato ni Mang Tonyo ay pagod na sa walang tigil na paksalo ng sodium at tuluyan ng sumuko. Tandaan po ninyo, ang mapakaing maalat na tinatawa nating pampagana ay magnanakaw na kumukuha nga inyong mabato. Sa sandaling sarap na dulot ng alat sa inyong dila, ang inyong maugat ay dahan-dahang tumitigas na parang bato at ang inyong mabato ay sinasakal. Marahil ngayon, habang pinapanood ninyo ito, may mga nag-alala kung namamaga na rin ba ang kanilang nga bato. May isang simpleng paraan para malaman. Ngayon din, tanggalin ang inyong medyas. Gamit ang hinlalaki, diinan ng mariin ang ibabaw ng inyong pao ang buto sa loob ng 20 sa loob ng segundo. Pagbitaw, kung mabilis na bumalik sa dati ang balat, mabuti. Ibig sabihin, malusok pa ang inyong mabato. Kung kayo ay nasa malusok na kalagayan, pakitupa sa comments ang salitang ligtas. Dahil ang inyong kaligtasan ay malaking kagalakan na rin para sa akin. Simula ngayong gabi, kapag kakain ng sabaw ng miso, lakasan ang loob na alisin na ang platitong bagong at buro sa mesa. Ang maliit na desisyong iyan ang magiging simulang ang paglambot muli ng inyong nga ugat. Ang ikalawang masamang kombinasyon na lalong napapahirap sa mga batong namamaga na dahil sa sodium ay ang spinach na lumilihang matutulis na bato sa loob. Madalas ba kayong maglagay ng maraming gulay sa sabaw ng miso para maging masustansya? Marami ang naglalagay ng spinach na tinaguriang haring ang gulay. Ngunit makababayan, ito ay isang napakapanganib na gawain na parang pag-ipon ngang matutulis na patalim sa loob ng inyong nga bato. Ipaliwanag ko ng simple ang nakakatakot na chemical reaction na nangyayari kapag nagtagpo ang spinach at ang maalat na sabaw ng miso. Ang spinach ay mayaman sa sangkap na tinatawag na oxalate. Sa isang malusok na tao, madali itong nailalabas ng katawan. Ang problema ay nasa malat na sabaw. Kapag kumakain tayo ng malat, nade-dehydrate ang katawan at nagiging concentrated ang ihi. Sa malapot na ihina ito, ang oxalate mula sa spinach ay naipon sa bato at nagsisimulang magdikit-dikit. Sa simula, malili lang ito na parang buhangin. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging malalaki at matutulis na bato ang maito. Ito ang tinatawag nating kidney stones. Ikwento ko ang kaso ni Aling Maria, 65 taong gulang na nakilala ko sa ER.
Si Aling Maria ay isang masipa na tao na halos vegetarian buong buhay niya. Naniniwala siyang habang tumatanda, kailangan kumain ngang maraming gulay para luminis ang dugo. Kaya tuwing nagluluto siya ngang sabaw ngang miso, pumipita siya ngang sariwang spinach mula sa kanyang hardin, hinuhugasan, at diretsong inilalagay sa kaldero. Naniniwala siyang ang malambot na spinach sa malinamnam na sabaw ng miso ang pinakamabisang gamot para sa bato. Ngunit isang gabi, habang nahuhugas ng pinggan, bigla siyang napasigaw sa sobrang sakit na hindi pa niya naramdaman at bumaksa sa sahig. Isang napakatinding sakit na parang may tumusok na patalim sa kanyang tagiliran. Isinugot siya sa ospital at nakita sa resulta na ang kanyang bato at ureta ay punong matutulis na bato. Ang sabaw miso na may spinach na araw-araw niyang kinakain para sa kalusugan ang naging sandatang sumira sa kanyang nga bato. Ang kidney stones ay hindi lang masakit. Sa ilalim ng mikroskopyo, ang nga batong ito ay kasing talim ng bubok. Kinakaskas ng maito ang loop ng malambot na bato na nakdudulot ng sugat. Kapag na impeksyon ang sugat, permanenteng nasisira ang kidney cells. Parang isang kanal na dapat sana ay malinis na tubig ang dumadaloy. Pero ngayon ay puno ng magagaspang na bato. Kaya umaapaw ang maruming tubig at bumabaho. Marami ang nagsasabi na kailangan lang i-blanch o ilaga sandali ang spinach. Tama po iyon. Kung ilalaga ng maigi ang spinach sa kumukulong tubig, matutunaw at matatanggal ang oxalate. Ngunit sa kaso ni Aling Maria, hinugasan niya lang ito at inilagay ng hilaw sa kaldero at kinain pati ang sabaw. Kaya nasipsip niya ang lahat ng oxalate. Lalo na sa katandaan, kung kulang sa paginom ng tubig at mahina na ang bato, kahit counting oxalate lang ay maring magdulot ng kidney stones. Lubos kong naunawaan ang paalaga ninyo sa inyong katawan. Ngunit kung ang paalaga ay may kasamang maling kaalaman, maari itong maging lason. Ngayon, mayroon akong isang pakiusap. Pagkatapos ng video na ito, maaari po ba kayong pumunta sa kusina at buksan ang inyong ref? Kung sa lalagyan ng gulay ay may spinach sa tabi ng lalagyan ng miso, pakiusap, pagiwalayin ninyo agad. Ang maliit na aksyon na iyan ang magiging pinakamatibay na panangga para sa inyong mahalagang bato. Ang sakit na dulot ng spinach ay parang hinihiwa. Ngunit ang ikatlong sala rin na sasabihin ko ay isang tahimik at pinakapanganib na mamamatay tao na maaring makpatigil sa tibok ng inyong puso sa isang iglap. Para sa kalusugan, madalas ba kayong kumain ng brown rice o mixed grains kasama ng sabaw ng miso? Marami rin sa atin ang kumakain ng saging bilang dessert o naglalagay ng maraming patatas para lumapot ang sabaw. Ngunit mga kababayan, sa katandaan kung saan mahina na ang bato, ang gawaing ito ay katulad ng pagkarga ng sobra-sobrang gamit sa isang truck na walang preno habang bumababa sa isang matarik na daan. Isipin muli ang inyong bato bilang isang lumang water filter. Kapag ang potassium na nasa miso ay dinagdagan pa ang napakaraming potassium mula sa brown rice o saging na sabay-sabay na dumadagsa na parang tsunami, ang pagod na bato ay sisigaw at titigil sa pagana. Balikan natin ang kwento ni Lola Flora. Sinuri kong maigi ang kanyang kinain. Noong gabing iyon, kumain siya ng mixed grains na may maraming black beans at red beans, kasama ang sabaw ng miso. Pagkatapos, kumain pa siyang isang saging na tinaguriang hari ng potassium. Para sa isang bata o may diabetes, ito ay isang magandang meal plan. Ngunit para kay Lola Flora na 68 anyos at may pagod ng bato, iyon ay isang nakalalasong hapunan. Ang potassium na hindi may labas ay naipon sa dugo na parang lason at sinimulang guluhin ang electrical signals patungo sa puso. Sa medisina, tinatawag namin itong hyperkalemia para itong paglalagay maling gasolina sa makinangang sasakyan na magiging sanhingang pag-alo nito at tuluyang paghinto. Ang puso ni Lola Flora ay nakaroon ngang irregular heartbeat at halos tumigil. Kung nahuli lang siyang dating sa ospital, hindi na natin maririnig ang kanyang boses. Madalas tayong turuan na ang potassium ay nakakatulong maglabas ng sodium kaya ito ay mabuti. Ngunit totulang iyon kung ang labasan, ang bato, ay hindi barado, kapag barado na ang bato. Ang sobrang pagkain ng grains at mga pagkaing mayaman sa potassium ay nagiging isang nakakatakot na sandata na sumasakal sa inyong puso. Lalo na kapag kumakain ng sabaw ng miso, kailangan ninyong piliin ng maingat ang kanin at prutas na isasabay. May magkaibigan ba kayo na tuwing weekend ay nag-hiking o nakikita-kita at sabay-sabay kumakain ng brown rice? Baka ipinagpapatuloy nila ang mapanganib na pagkain na ito nang hindi nila alam. Ang kwentong ito ay tungkol sa buhaing tao. Ngayon din, ay share ang video na ito sa inyong mga group chat. Hihintayin pa ba nating mabalitaan na ang kaibigan natin ay biglang namatay dahil sa atake sa puso bago magsisi?
Pagkatapos marinig ang mambabalang ito, sigurado akong may mga nababahala kung unti-unti na bang nasisira ang kanilang bato. Ang bato ay tinatawa na silent organ dahil hindi ito nagrereklamo hanggat hindi pa sira ng higit sa 70%. Ngunit bago ito tuluyang sumuko, magpapadala ito ng gahuling senyales. May tatlong sintomas na maaari ninyong tingnan sa salamin. Unang senyales, ang inyong mamata sa umaga. Pagkagising, mabigat ba at namamaga ang inyong matalukap? O ang singsing ninyo ay nagiging masikip? O sa gabi, namamaga ang binti at nakmamarka ang garter ngang medyas? Huwag itong baliwalain. Ito ay isang babala na barado na ang daluyan ng tubig ng katawan. Ikalawang senyales, hindi mapigilang pangangating balat na parang hanggang buto. Kung kahit anong lotion ang ipahid ay hindi nawawala ang kati at parang may mainsektong gumagapang sa ilalim ng inyong balat. Hindi ito simpleng skin problem. Ito ay uremic pruritus, lason na hindi na nasasala ng bato at kumakalat sa ilalim ng balat. Ikatlong senyales, mabula ang ihi. Pagkatapos umihi, tingnan ang inodoro. Kung ang ihi ay hindi malinaw at puno ng puting bula na parang sabon o beer at hindi agad nawawala, kailangan ninyong magpatingin agad sa doktor. Ibig sabihin, butas-butas na ang inyong kidney filter at ang mahahalagang protina ay nasasayang at sumasama sa ihi. Kung nararanasan ninyo ang kahit isa sa mga senyales na ito, sumisiga ang inyong batong ang tulong. Ngunit uminaum po tayo. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan na nating itapon ang miso. Ang miso mismo ay walang kasalanan. Ang problema ay nasa paraan enerhe paggamit natin dito. Ngayon, ibibigay ko ang tamang paraan para maging ligtas at masustansya ang miso para sa inyong nga bato. Ang sikretong ibabahagi ko ay maaring medyo abala. Kung ayaw ninyong abala, maari na ninyong i-off ang video na ito. Ngunit kung gusto ninyong mabuhay ng malusog hanggang 2026 at higit pa, makinig po kayo sa susunod na 3 minuto. Ang unang hakbang para pabatahin ang inyong kidney filter ay ang tamang paghahanda. Unang tuntunin, pagbabanli, blanching. Kung maklalagay kayo ng mamadahong gulay tulad ng spinach, huwag itong ilagay ng direkta. Magpakulong tubig sa ibang kaldero. Ilagay ang gulay at i-blanch ng 1 minuto. Sa prosesong ito, higit sa 50% oxalate at potassium ay matatanggal at mapupunta sa tubig. Itapon ang pinapakuluan. Ikalawang tuntunin, pagbaba sa tubig. Para sa mga patatas o kamote, hiwain ng mas maliliit at ibaba sa maligamgam na tubig nang hindi bababa sa 30 minuto. Matatanggal ang sobrang potassium, kanon din sa tokwa. Ibabat sa maligamgam na tubig ngang na 5 minuto bago hiwain para matanggal ang nga additives. Ngayong natanggal na natin ang mga lason, magdagdag tayo ng mga sangkap na tutulong sa ating bato. Tatlong sangkap ang dapat laging kasama. Una, sibuyas. Ang quercetin sa sibuyas ay nakpapalambot at nakpapaelastiko sa mga tumigas na ugat. Nakakatulong din itong tunawin ang nga taba sa dugo. Doblehin ang dami ng sibuyas sa inyong luto. Ikalawa, labanos at repolyo. Ang nga ito ay natural na pantunaw at panlinis. Ang tubig at fiber sa magulay na ito ay tumutulong na bawasan ang konsentrasyon ng asin sa sabaw. Ang vitamin U naman sa repolyo ay nakpapaginhawa sa tiyan at sa mga pagod na kidney cells. Ikatlo, kabute, mushroom. Ito ang magsisilbing pamalit sa karne. Ang protina mula sa karne ay nagdudulot ng nitrogen waste na nakakapagod sa bato. Ang kabute ay nagbibigay ng meaty texture ng walang bigat sa bato. Ang umami flavor nito ay nakpapasarap sa sabaw kahit kalahati lang ang gamitin ninyong miso. Ang beta-glucan sa kabute ay parang espongha na sumisip-sip ng sobrang sodium at dumi sa katawan. Ngayon, pagsama-samahin natin ito para sa panglinis bato na miso soup. Una, sa halip na tubig, gamitin ang pinaglagaan na labanos, repolyo, at tangkay kabute bilang sabaw. Kapag lumabas na ang natural na tamis ng gulay, bawasan ang miso sa kalahati ng dati ninyong ginagamit. Pagkatapos, ilagay ang inihandang tokwa at kabute. Ang sabaw na ito ay mas malinaw at tinatawag kong cleansing miso soup. Ang natural na tamis ng gulay at kabute ang pupuno sa kakulangan ng asin at magbibigay pahinga sa inyong dila at bato. Naalala ko si Tatay Ben, isang pasyente kong 70 anyos. Nang una siyang dumating, critical na ang kidney function niya. Sa halip na dagdagan ang gamot, inirekomenda ko ang diet na ito. Pagkatapos ngot na buwan, bumalik siya na masigla at malusog. Ang kanyang creatinine level ay bumalik sa normal at nawala ang pamamaga ng kanyang ngabinti. Sabi niya, hindi ko akalain na sa pagkain lang ng masarap na sabaw ay gagaling pala ako. Nice niyo po bang subukan ang milagrosong cleansing miso soup na ito bukas? Sa mga desididong gawin ito, paki-type sa comments ang buhay mahaba. Maraming salamat po sa inyong oras. Muli nating itata sa isipan ang tatlong kaaway na dapat iwasan, mga maalat na sausawan,
hindi binalunch na spinach, at mga bombang potassium mula sa sobrang grains. Tandaan din natin ang tatlong tagapagligtas, tamang paghahanda ang sangkap, sibuyas at kabuta para linisin ang ugat, at ang cleansing miso soup para magpahinga ang bato. Magino at ginang, malolo at lola, ang dahilan kung bakit ko ito ikinuwento ay dahil ang inyong kalusugan ay kaligayahan ng inyong maanak at apo. Ang pinakamalaking regalo na maibibigay ninyo sa kanila ay hindi pra, kundi ang inyong malusog na presensya. Ang imaheng gusto nilang makita ay hindi kayo na nahihirapan sa kamo ng ospital, kundi kayo na masayang umubos ng isang mangkok ng masarap na pagkain upang maranasan natin ang ating mga darating na taon sa isang parke at hindi sa ospital. Kailangan nating baguhin ang ating hapagkainan simula ngayon. Sa darating na 2026, sana ay makita ko kayo hindi sa loop ng dialysis center, kundi sa isang parke na masiglang naglalakad. Para patuloy akong maging doktor ng inyong pamilya tuwing umaga, pakiusap, pindutin ang subscribe button sa ibaba. Ang inyong malusog na tawa ang aking pinakamalaking kaligayahan at gantimpala. Nawai magising ang bawat isa sa inyo na may magaan na pakiramdam. Dito po nagtatapos ang ating video. Nawai lagi kayong ligtas at makaroon ng isang mapagpalang araw. Maraming salamat po.